isalin sa Filipino, Tagalog, para makalaya sa mahigpit na kontrol ng aking mga magulang. Hindi ako nagdalawang isip na putulin ang aking mahahabang buhok. Pagkatapos, ginastos ko ang lahat ng ipon ko para bumili ng camper van at naglakbay sa buong mundo. Pagkalayo ko sa bahay, ngayon ko lang tunay na naranasan ang pakiramdam ng kalayaan matapos ang napakaraming taon. Ngunit sa daan may nakita akong isang batang walang tirahan. Ngumiti ako at tinanong siya, gusto mo bang samahan akong libutin ng mundo? Wala siyang isinagot. Gayunpaman, matigas ang ulo kong sinundan siya. Pabiro kong sinabi, natatakot ka bang sumakay sa sasakyan ko? Dahil gusto niyang patunayan ang kanyang tapang, sa wakas ay sumakay siya sa aking camper van. Ngunit sa buong biyahe, napakahiyain niya. Hindi man lang siya naglalakas loob na makipag-usap sa akin ng malakas, kaya araw-araw ko siyang hinihikayat na tumawa kasama ko, makipagkwentuhan, at sumigaw ng malakas. Unti-unti habang tumatagal ang aming paglalakbay, lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Sa isang iglap, lumipas ang 6 na buwan. Malapit nang matapos ang aming paglalakbay. Sinabi niya sa akin, uuwi muna ako para tapusin ang ilang mahahalagang bagay. Pagkatapos pupunta ako sa inyong lungsod at hihingi ng iyong kamay sa kasal. Nang marinig ko iyon, biglang naging magulo ang aking damdamin. Ayaw kong pumasok sa anumang relasyon. Kaya nang umalis siya para bumili ng regalo para sa akin. Tahimik akong umalis. Akala ko kasi pareho lang kaming mga manlalakbay na pansamantalang nagtagpo sa buhay ng isa't isa. Pagbalik ko sa bahay, naging isang ordinaryong empleyado ako sa opisina. Sa kagustuhan ng aking mga magulang, nagpakasal ako sa supervisor ng aming kumpanya. Akala ko doon na iikot ang aking simpleng buhay sa maliit na lungsod na iyon. Ngunit makalipas ang 5 taon, isang bagong CEO ang itinalaga sa kumpanya. Nang makita ko siya, halos tumigil ang tibok ng puso ko. Siya pala ang lalaking minsan kong nakasama sa paglalakbay sa buong mundo. Sobrang kinabahan ako. Mabuti na lang at kinulayan ko na ng itim ang dati kong pulang buhok at nagsuot ako ng salaming may itim na frame. Inakala kong hindi niya ako makikilala. Tahimik akong bumalik sa aking upuan. Biglang may tusong katrabaho na naghagis ng financial report sa harap ko at maling inakusahan akong sinadya kong maliin ang lahat ng datos. Wala akong balak makipagtalo. Dumating ang supervisor ko na dati kong asawa. Kahit alam niya ang totoo, hindi niya ako ipinagtanggol. Sa halip sinabi niya, kung ayaw mo na sa trabaho mo, magbitiw ka na. 2 taon na rin naman kaming maayos na nagdiborsyo. Sa sandaling iyon, dumating ang bagong CEO at tinulungan niya ako sa tamang oras. Nang makita ko ang kanyang mukha, bumalik ang lahat ng alaala at napuno ng pagsisisi ang aking puso. Pagkatapos, inilabas niya ang isang maliit na regalo mula sa kanyang bulsa at sinabi, noong araw na iniwan mo ako, hindi ko ito naibigay sa'yo. Doon ko naunawaan na matagal na pala niya akong nakilala. Ngunit kinabukasan muli akong nagulat nang makita kong kinulayan niya ng puti ang kanyang buhok. Nagtagpo ang aming mga mata, ngunit wala ni isa sa amin ang nagsalita. Tahimik akong bumalik sa aking mesa. Habang pinagmamasdan ko siya, naalala ko ang dati kong sarili, ang aming walang alalang paglalakbay at ang malayang buhay na minsan naming pinagsaluhan. Minsan ko nang sinabi sa kanya na paborito ko ang kulay puti. Biglang pumasok sa isip ko ang isang tanong. Kinulayan ba niya ng puti ang kanyang buhok dahil lang alam niyang iyon ang paborito kong kulay? Maya-maya muli akong ginulo ng dati kong asawa. Matindi ang pagkasuklam na naramdaman ko nang makita siya. Biglang lumapit ang CEO at tumayo sa likuran ko. Sinabi niya, kailangan ko muna ang workstation na ito sandali. Sa tingin ng iba, parang nakikipag-usap lang siya sa Vice President. Pero sa totoo lang, dahan-dahan siyang lumalapit sa akin. Inilipat pa niya ang kanyang upuan ng mas malapit sa akin. Tumingin siya ng diretso sa aking mga mata at mahinang nagtanong, nagugustuhan mo ba ang puti kong buhok? Ngumiti siya ng bahagya at sinabi, sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang tumakas muli palayo sa akin gaya ng dati. I-like at mag-subscribe para sa part 2.